Good morning. Alas 7 ng umaga. Grabe. Paano ba to? Kahapon, galing ako sa Windsor, kila Ina. Tapos bumiyahe ako. Eto, hanggang dito lang ako ngayon sa sa Ontario. 5 hours and 21 minutes ang layo ko sa Montreal. At ang unang biyahe ko ay 90 kilometers. Sabi niya, 2 charge lang ako. Sa Belleville, Ontario at saka sa Brockville, Ontario. Pagkatapos bahay na raw. Talaga? 449 kilometers yun eh. What do you mean? Let's see. Isa. Meron pang isa mga Andre, no? 2 Lotus. Lotus ba to o Ferrari tong isa? Yung dumaan ako na hindi lang Lotus. Hindi ko alam kung ano pa tong nasa likod. Meron pa eh. Parehas na parehas yung kulay nila. Babae. Hindi, ito yung parehas Lotus. Test mic. 77 kilometers, 43 minutes, Brockville. Gano'n na tayo kalapit doon, mga dreno. Paano ba? Kasi may nakita ko ngayon dito sa kalsada na sumabog na gulong. At kahapon yung pinaka-close call ko sa isang sumabog na gulong na nasa gitna ng kalsada. Tapos nandun yung gulong, tapos yung truck paparada pa lang. Huli ang gulong niya. Yung ganong kadelikado. Tapos sa mga nakalipas na araw na bumabiyahe ako, ang dami kong nakikita na piraso ng sumabog na gulong sa highway. Iniisip ko na common ba yun? Kasi as in mga dreno, every now and then may mga sabog na gulong yan sa gilid, sa gitna ng kalsada. So, ano nangyayari? Parang ganun. Ano ba, masyado na bang pudpud yung gulong ng mga truck? Kasi usually, malalaking gulong. So, galing sa truck. Masyado na bang pudpud na pinuwersa, na kahit manipis na, pinaubra pa rin kaya sumasabog? Ngayon, na-realize ko, yung nakakwentuhan ko kahapon na truck driver, na kung saan sinasabi niya na yung yung delivery time na masyadong tight mula nang umalis siya sa pag pick up nung i-deliver niya. Sobrang tight ng window para ma-deliver niya yung produkto. Basically, syempre nagmamadali siya. Ibig bang sabihin mga Dre is yung sobrang tagal mong tumatakbo sa kalsada continuously, na kung saan sobrang umiinit yung gulong mo to the point na pumuputok siya. Yung ganon, kasi natatandaan ko nung nag-driving school ako dito sa Canada mga Dre, na sinasuggest nga nila na kumbaga planuhin mo yung biyahe mo, at sa ayaw mo sa gusto kailangan mo magpahinga. Kung hindi ka napapagod is yung gulong mo is may tendency sumabog dahil nga sobrang init niya, especially sa summer. Iyon. Last na tong charging station na to. Pagtapos na ito, that's it mga Dre, So yehey. Yehey sa mga nagsawa sa charging station ng mga napuntahan natin. At sa katapusan ng video na to, I think na-realize nyo kung gaano kadaming charging station meron si Tesla. Bibili na ba kayo ng electric car? Andito tayo sa Brockville. I think mga ilang kilometers away mula sa Montreal. 204 kilometers mga Dre,
Then, nasa Montreal na tayo. Nasa bahay na tayo. At mga ano yun, 2 oras na biyahe. Nakita niyo yung orange? Yun. Welcome sa Montreal. We're back. In 200 meters, turn left onto Rugin Talanu Est. Yes! After 26 days and 5 hours, we're back. Haba! Ang haba! Gumagana na. Gumagana na tong charger na to. Kaya lang, pag dito kasi ako nag-charge, ang magiging daanan ko is, di ba dito ako mag-charge. Eh dito yung bahay namin. So hindi ako makakaliwa kahit malapit yung bahay namin. So iikot pa ako. Mas malayo yung iikutin ko. Unlike pag dito ako sa plaza nag-charge, doon ako dadaan paikot papunta sa bahay namin. So mas malapit pa rin yung sa plaza. Montreal. Ha! I made it. Yahoo! Oh God. What a journey. 'Di ba? Ang saya. Kahit excuse me po. Kahit mas maraming charger yung nakita nyo kaysa sa pasyalan, at least sa iba't ibang lugar yung mga charging station na yun, mga Dre, di ba? Thank you. Maraming salamat sa pagsama nyong lahat sa akin. At hopefully mga Dre na magkita-kita ulit tayo sa susunod na adventure. Good morning. Good morning guys. Akala ko dati kwarto to. Ano pala to? Ewan. Yung electrical room. Yung e-bike natin, okay? Buhay pa rin. Ano kayong gagawin ko dyan? Pambihira. Oy! Good morning ulit mga Dreno. Alas 7 ng umaga. Dumating tayo o nakabalik tayo dito sa Montreal kahapon. Kahapon ang alauna. At ngayon, maaga ako kasi kailangan kong magpunta sa trabaho. At saan ako magtatrabaho? Ito pansamantala lang naman to mga Dreno. Kaya ako nagmamadali na makabalik dito sa Montreal dahil sa trabaho na to mga Dre. Dapat kahapon pa yung usapan namin na magre-report ako, pero yun nga no, medyo nalita ako ng isang araw. Ano kaya ako magtatrabaho? Meron akong ganito no, subok lang. Ay yaka po. Totoo, iniisip ko kung tutuloy ba ako sa trabaho na to. So hindi pa ako nakakapagbaba ng gamit mga Dre no. Napansin nyo ba? Kasi nga kahapon pag uwi ko, kumbaga sobrang pagod ba. Hindi pa ako handa maglinis ng sasakyan. Nagano na ako, kumbaga pagbalik ko sa saan ba to? Pagbalik ko kahapon, yun nga no, hindi ako nakapagligpit. Tapos ngayon nga
biglang simula ng part-time natin. Mali. Kaya lagay doon. Ito ang unang naubos sa bahay na hindi nila mabili mga dre, yung tubig. Kaya ito yung inuna natin pagka-uwi natin. Tubig. This is my second day sa Canada mga dre, no? Nakapagtrabaho na tayo at eto. Ginagastos na natin yung part-time natin, no? What the heck? Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Yeah. Faster than you like, it's over and that's the end.